At para sa ating mga balita, bansang Russia, tuwang-tuwa sa isang magandang balita, at bansang Iran, mayroong ipinagmamalaki sa Amerika. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Noong 2022, inalis ng mga Western countries ang lahat ng kanilang negosyo sa Russia bilang bahagi ng strategy laban sa pagsalakay nito sa Ukraine. Kasabay nito ay isinara din ang kanilang mga embahada sa Moscow, ipinataw ang iba't ibang sanctions at maraming mga ari-arian ang kinumpiska. Naglaho ang Russia sa international financial system na naging dahilan ng bigla ang pagsasara ng mga Western company sa bansa. Malalaking pangalan gaya ng Apple, McDonald's at Mercedes-Benz ang umalis sa Russia. Malinaw ang mensahe nito, walang negosasyon na magaganap sa Moscow. Lahat ng ito ay nangyari noong 2022. Pero ngayon, makalipas ang 3 taon at may bago ng Pangulo sa White House, nagkaroon na rin ng mabilis at malalaking pagbabago sa sistema ng Russia. Nakikipag-ugnayan na si Pangulong Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin upang pag-usapan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan. Madalas ding nagkikita ang kanilang mga diplomat para sa serye ng mga dialogo. Kabilang sa mga layunin ng usapan ang posibleng normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Isa itong malaking pagbabago sa patakaran ng Amerika. Kung iisipin, 5 buwan lamang ang nakakalipas ay iba ang naging posisyon ng Washington. Mula sa pagtutol at boycott, ngayon ay tila bumabalik na sa normal ang kalakalan at ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay ng paglalapit ng ugnayan ng Amerika at Russia, mayroon na ring mga Western companies ang nagpapahiwatig ng kanilang interes na muling mag-operate sa loob ng Russia. Pero kasabay nito ay ang hadlang na dulot ng mga sanctions. Nais ng mga kumpanyang ito na maalis muna ang mga sanctions para maibalik sa normal ang kalakalan. Isang bagay na hindi pa madaling gawin sa ngayon. Umaabot sa tinatayang mahigit 28,000 sanctions ang ipinataw ng mga Western countries laban sa Russia. Dahilan kung bakit maging ang ilang mga maliliit na sanctions ay hindi madaling maalis. 3 taon na ang nakakaraan mula nang huminto ang mga Western companies ng kanilang operasyon sa Russia, kung saan isinara ang mga tindahan, iniwan ang supply chain at lumipat sa ibang merkado. Sa katunayan, marami sa kanila ang tuluyang nagbenta ng kanilang negosyo sa mga lokal na kumpanya sa Russia. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang McDonald's. May mahigit 800 branches ang McDonald's sa Russia bago sumiklab ang digmaan. Tuluyan nitong isinara ang operasyon sa bansa at ibinenta ang negosyo sa mga local operators. Ngayon, kilala ang McDonald's sa lokal na pangalang Vykushno i Tochka. Ganito rin ang naging hakbang ng Starbucks. Isinara nito ang lahat ng mga branches sa Russia at ipinasa ang negosyo sa isang Russian restaurant chain. Sa ilalim ng bagong pamamahala, muling binuksan ang cafe sa pangalang Stars Coffee. Pero hindi lamang sila ang nagdesisyong lisanin ang merkado ng Russia. Daan-daang kumpanya pa mula sa sektor ng retail, pagkain at paggawa ng mga sasakyan ang nagmadaling umalis sa Russia. Isang hakbang na nagdulot ng malaking epekto sa lokal na ekonomiya at sa global operations ng mga kumpanyang ito. Ang ganitong mga hakbang ay bahagi ng tinatawag na economic isolation strategy ng mga Western countries, kung saan mag-isang iniwan nila sa ere ang ekonomiya ng Russia bilang parusa sa pagsalakay nito sa Ukraine. Pero 3 taon matapos ipataw ang libu-libong sanctions, lumilitaw na hindi pa rin naging epektibo ang taktikang ito. Yan ay dahil matapos umatras ang daan-daang kumpanya mula sa merkado ng Russia, agad namang pumasok ang ibang mga players. Mabilis na kumilos ang mga kumpanyang galing sa India, China at Turkey para punan ang iniwang puwang, kung saan sila ngayon ang nakikinabang sa bilyon-bilyong dolyar na kita mula sa mga Ruso. Tanong ngayon ng mga eksperto, nagkamali ba ang mga Western businesses sa kanilang hakbang?
Dahil sa importansya ng bansang Russia, ngayon ay marami ng mga negosyo ang nag-iisip na bumalik sa kanila. Ang Russia ay itinuturing na ika-11 sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, kung saan may mahigit 140 milyong consumers, mayaman sa langis, natural gas at mga mineral. Sa kabila ng mga parusa, nananatiling aktibo ang ekonomiya ng bansa at patuloy din ang daloy ng kita. Ayon sa mga ulat, ang mga kumpanyang hindi gaanong apektado ng mga sanctions ay maaari daw manguna sa pagbabalik sa Russia. Kasama sa mga ito ang mga food producers at retailers. Halimbawa ay ang American cosmetic brand na Avon at ang beverage giant na Pepsi Cola. Kailanman ay hindi tumigil ang mga ito sa kanilang operasyon sa Russia. Patuloy silang nagpapatuloy sa kanilang mga aktibidad at ngayon ay nagbabalak ng kanilang full-scale comeback. Maging ang kumpanyang Renault, isang French car makers na nagbenta ng operasyon nito sa Russia noong 2022 ay nagpapakita na rin ng interes na muling bumalik. Pero hindi lamang ang mga Western companies ang nagre-reassess ng kanilang sitwasyon. Ganoon din ang mga South Korean brands tulad ng Hyundai, Samsung at LG ay interesado na ring bumalik sa Russia. Para sa mga global consumers ng mga brand na ito, nananatiling mahalaga ang Russia bilang isang merkado na hindi basta-basta maaaring isang tabi. Tanong ngayon ng marami, sino kaya ang mauunang bumalik? At gaano kabilis na makakabalik ang mga ito sa isang bansang patuloy na itinutulak sa labas ng pandaigdigang merkado? Kung sakaling magbabalik ang mga Western companies sa Russia, posibleng magkaroon ito ng PR nightmare para sa gobyerno ng kani-kanilang mga bansa. Ang pagbabalik ng mga kumpanyang ito ay maaaring magpahina sa mga ipinataw na sanctions at magdulot ng magkahalong impresyon sa bansang Ukraine. Suporta sa Ukraine dahil sa pag-alis ng mga negosyo, pero ang muling pagbabalik naman ng mga ito. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay sa mga gobyerno sa isang mahirap na posisyon. Kailangan din kasi nilang isaalang-alang ang mga interes ng kanilang mga negosyo kasabay ng kanilang pananaw at patakaran sa foreign relations. Para naman sa Russia, bagaman hindi nagrereklamo ang gobyerno sa pag-alis ng mga kumpanya, bakas pa rin sa kanila ang pagnanais na bumalik ang mga ito. Sinabi ni Putin na handa siya sa ideya ng muling pagbabalik ng mga Western company sa kanyang bansa, pero naghahangad siya ng kompensasyon dahil na rin sa pinsalang idinulot ng bigla nilang pag-alis sa ekonomiya ng Russia. Iba ang sitwasyon sa merkado ngayon. Mas lumakas na ang mga kumpanya at tumaas na rin ang kanilang kapital. Nag-iba na rin ang sistema ng gastos nila ngayon. Kaya't maliwanag na ang bawat kasunduan ay kailangan ng masusing pag-aaral. Kung nakuha na ng mga kumpanya sa Russia ang mga magagandang posisyon sa merkado, sabi nga nila, nakaalis na ang barko. Wala nang paraan para sa mga gustong bumalik. Повысили свою капитализацию и стоит уже по-другому. Ginusto ng mga Western companies na i-isolate si Putin. Umalis sila para magbigay ng malinaw na mensahe laban sa Kremlin. Gayunman, nanatiling matatag ang ekonomiya ng Russia kumpara sa ibang mga miyembro ng G7 at tila malayo din ang Russia sa pagkatalo sa gera at sa isolation. Dahil dito, naniniwala ang maraming mga eksperto na mas mahalaga pa rin ang kita kaysa sa politika. Sa ibang balita, bansang Iran, meron daw ipinagmamalaki sa US. Lalong umiinit ngayon ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Parehong naghahanda sa napipintong salpukan. Kasabay nito ay lalong pinaigting ng Iran ang pagpapalakas ng kanilang air defense system para protektahan ang bansa mula sa mga posibleng airstrike ng US at Israel. Malinaw umano itong senyales na pumupostura na ang Iran sa posibleng digmaan. Kamakailan ay idineploy ng Iran ang Sham na Ghadir-class over-the-horizon radar system nito sa mga pangunahing lokasyon. Yan ay bilang maagang mensahe ng Iran na pinaiigting na nila ang kanilang long-range surveillance system. Nagtayo din ang Iran ng dalawang Ghadir-class radars malapit sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, mga mahahalagang daanan para sa shipment ng mga produktong petrolyo. Ang mga air defense system ay makakatulong sa Iran
upang masubaybayan ang galaw ng mga naval forces ng mga western countries at posibleng magdulot ng komplikadong operasyon ng US sa oras ng digmaan. Mayroon ding isang Gadir radar site na natapos sa hilagang Iran malapit sa lungsod ng Tabriz. Hindi katulad ng mga traditional na radar system, ang Gadir system ay isang phased array radar na may detection range na umaabot sa 1,100 kilometers. Unang ipinakita sa publiko ang nasabing mga armas noong 2013 at sinasabing may kakayahan itong madetect ang mga stealth aircraft, ballistic at cruise missiles. Kasama ng Russian-made na S-300, ang Gadir radar ay nagsisilbing malaking bahagi ngayon ng integrated air defense system ng Iran. Samantala, nag-deploy naman ang US ng mga stealth B-2 bomber sa Diego Garcia, isang strategic base sa Indian Ocean, para yan magsagawa ng mga precision strike sa mga underground nuclear facilities ng Iran. Sa mga satellite images, makikita ang 6 na B-2 bombers. Katumbas ito ng 30% ng fleet ng stealth bombers ng US Air Force. Ang nasabing mga bombers ay may kakayahang magkarga ng umaabot sa 70,000 kilogram ng mga munitions na idinisenyo naman para tumagos maging sa pinakamatitibay na bunker sa ilalim ng lupa. Naganap ang pagde-deploy ng mga bombers matapos ding i-deploy ng Pentagon ang aircraft carrier na Carl Vinson sa Kanlurang Asya. Ito na ang pangalawang aircraft carrier sa rehiyon maliban sa USS Harry S. Truman. Samantala, kahapon ay idiniklara naman ng Iran na handa na sa digmaan ang kanilang sandatahang lakas, kasabay ng paglalagay ng US ng mga bagong advanced missile defense system at mabibigat na armas sa region. Nagbigay ng babala ang pamunuan ng Iranian military sa kanilang mga kalaban, kung saan binigyang diin nito ang kanilang kahandaan na harapin ang anumang banta. Ayon kay Brigadier General Alireza Sabahifard, commander ng Qatam Al-Albia Air Defense Base, ang kakayahan ng Iran sa air defense na pinalakas pa ng mga makabagong local technology ay posible daw na ikagulat ng kanilang mga kalaban. Malaki raw ang naitulong ng mga bagong upgrade sa radar system at over-the-horizon technologies sa pagpapalakas ng kanilang capability sa surveillance at early warning signals. Samantala, patuloy din na pinatitindi ng Amerika ang kanilang presensyang militar. Isang karagdagang THAAD missile system ang idineploy sa Israel sa Persian Gulf bilang pagpapakita ng puwersa sa gitna ng tumataas na tensyon. Nagmadali namang lumipad patungong Washington si Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu sa gitna ng lumalalang tensyon at kawalang katiyakan. Ayon sa mga ulat, pag-uusapan ni Trump at ni Netanyahu ang posibleng pagbomba sa Iran kung sakaling mabigo ang diplomasya. Sinisisi naman ni Donald Trump ang Iran sa nangyaring pag-atake sa Israel noong October 7. Ayon sa Pangulo, We had no problem. Wala tayong naging problema sa gitnang silangan, ayos na ang lahat. Wala tayong problema sa Iran, wala rin sa kahit kanino. Pero dumating ang ika-7 ng Oktubre, at lahat yon ay dahil sa Iran. Alam nyo naman, dati ay hindi sila nakakapagbigay ng pera kahit kanino dahil wala silang pondo. Pero ngayon, marami na silang pera. Kaya tingnan na lang natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ngayon ay ginagawa sa Moscow ang isang pagpupulong na tumatalakay sa isyong nuklear ng Iran. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Russia, China at Iran. Sa nasabing pagpupulong, nagbabala ang Russia at China sa US laban sa anumang aksyong militar. Pero sinabi din ng Moscow na handa silang makipagtulungan para pababain ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Habang nag-utos naman si Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na itaas ang high alert sa militar ng Iran, kasabay ang kanyang babala sa mga karatig bansa gaya ng Iraq, Kuwait, UAE, Qatar, Turkey at Bahrain na huwag makikipagtulungan sa puwersa ng Estados Unidos. Ayon sa Tehran, anumang uri ng kooperasyon sa mga Amerikano ay itinuturing nilang isang uri ng paglaban at may kaakibat itong mabigat na kapalit. Handa ang Iran na makipag-ugnayan ukol sa nuclear program nila, pero ayaw nila ng direktang pakikipag-usap sa US. Ayon sa Iran, mas nais nilang dumaan sa mga bansang mediator gaya ng Oman. Dahil para sa kanila, ang direktang pakikipag-usap sa US ay itinuturing na anyo ng pagsuko sa mga pressures na ipinapataw ni Donald Trump.
Sa ngayon ay naniniwala ang mga eksperto na anumang pagkakamali sa kilos ng Iran ay posibleng magdulot ng malaking digmaan. Naniniwala ang marami na napakasensitibo na ngayon ang sitwasyon sa Western Asia. Naghihintay na lamang ng isang spark o maliit na dahilan para magsimula ang isang digmaan. Ayon kay Giorgio Cafero, professor sa Georgetown University at CEO ng Gulf State Analytics, bagaman posible ang digmaan, naniniwala pa rin siya na gusto pa rin ni Trump na magkaroon ng matagumpay na diplomasya at bagong unawaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, partikular sa usapang nuklear. Ang deployment ng mga armas sa Diego Garcia ay posibleng taktika lamang upang i-pressure ang Iran na pumasok sa negotiating table. Naniniwala din siya na gaano man katindi ang sitwasyon, hindi daw ito mauuwi sa isang direktang komprontasyon. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.